Nakilala ko ang aking asawa sa aking pinagtatrabahuan. Pareho kaming call center, kaya siguro nahulog kami sa isa't isa. Kadalasan ay parehas kami ng schedule, kaya naman palagi kaming sabay kumain. Kaya nag-share din kami minsan ng aming baon sa lunch break. Isang araw, niyaya ko siyang lumabas dahil parehas naman kaming walang pasok nung araw na yun. Grabe, napakaganda niya ng mga oras na yun. Simple lang siyang babae. Konting pulbo at lipstick na pink ang nilagay niya sa kanyang mukha. Pero talaga namang nakaka-inlove. Masaya ang unang araw na nag-date kami. Nasundan pa nga ito ng maraming beses. Kaya hindi din nagtagal at sinagot na nga niya ako. Naalala ko pa nung unang araw na sinagot niya ako. Saktong birthday niya yun. Niyaya ko siyang kumain sa isang mamahaling restaurant. Nagpahanda ako ng isang mesa na puno ng mga bulaklak at mayroong mga kandila para romantic. Nung araw na yun ay gusto ko siyang isurpresa. Ngunit hindi ko alam ako pala ang masusurpresa. Dahil yun din pala ang araw na yun na sasagutin niya ako. Masayang masaya ako ng mga araw na yun. Dahil opisyal na kaming magkarelasyon bilang magkasintahan at hindi nga nagtagal ay nag-decide kami na magpakasal dahil tumatanda na rin kami. Para makaipon kami ay nagsama kami at nagtipid sa mga gastuhin sa bahay. Umiwas na din muna kami sa aming mga luho at minsan na lang din kami lumabas upang kumain para kami ay makaipon. Lumipas ang isang taon at nakaipon nga kami ng pera para magpakasal. Hindi man magarbo, ngunit masaya. Dahil nairaos namin ang aming kasal. Napakasaya ko ng mga araw na yun. Dahil naikasal ako sa babaeng mahal na mahal ko. Plano namin ng misis ko na mag-ipon muli ng pera para kami ay magkaroon na ng sariling negosyo at mag-resign na lang kami sa aming trabaho. Konti na lang at mararating na namin yun. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, ay mukhang malabo nang mangyari yun dahil halos walang matitira sa aming sinasahod dahil parehas kaming sumusuporta sa aming mga magulang dahil hindi naman kami mayaman at sa amin lang din sila umaasa. Kaya naman, ang aming ipon ay unti-unting natunaw. Kaya ito ay madalas naming pinag-aawayan. Nainis ako sa asawa ko dahil sa tuwing nag-aaway kami ay natitiis niya ako na di kausapin sa loob ng ilang linggo. Sasagot siya ngunit konting-konti lang. At isa pa ay umaalis siya dito sa bahay. Iniiwan niya lang ako dito mag-isa at uuwi siya sa kanilang bahay hanggang dumating ang araw na may kakaiba na akong napapansin sa asawa ko. Nag-o-overtime ako pero siya ay mas matagal pa ang overtime kaysa sa akin dahil para daw mas malaki ang kitaan at makapag-ipon muli kami ng pera. Nag-offer ako sa kanya na hintayin ko na siya, ngunit imbis na matuwa ay nagalit pa to sa akin. Hiniyawan ako kaya hindi na ako nagpumilit dahil nakakahiya sa mga taong nakakarinig sa aming pagtatalo. Madalas ay hindi kami sabay ng schedule. Umaga ako at panggabi siya. Kadalasan ay late na siyang umuuwi. Kaya naman madalas hindi na kami nag-aabot sa aming bahay. Palusot niya sa akin ay kasama niya daw ang kanyang mga kaibigan. At kumakain lamang daw sila sa labas. Kaya late nang umuuwi. Pero hindi ako naniniwala. At nagsimula na akong magduda dahil madalas na niya itong ginagawa. Isang araw, niyaya kong lumabas ang aking kaibigan pagkatapos namin sa aming trabaho para manghingi ako ng konting advice. Pumayag naman siya at pumunta kami sa isang bar. Kinuwento ko ang mga napapansin ko sa misis ko at nagbolontaryo siyang manmanan daw ang aking asawa. Tama nga ang hinala ko. Nagpasalamat ako sa kanya.
Kinabukasan, tinawagan ko ang aking kaibigan. Sakto dahil pareha sila ng schedule ng misis ko. Sabi ko sa kanya ay sundan niya ito kung saan pupunta. Hindi ako mapakali that time. Pabalik-balik ako ng lakad. Uupo, tatayo ang ginagawa ko. Naghihintay ako ng tawag mula sa aking kaibigan kung ano nga ba ang nangyayari at maya-maya pa ay tumawag na nga ang aking kaibigan at sabi niya pagkatapos daw ng trabaho ay nakita niya na nagme-makeup ang aking asawa at nagpalit pa ito ng damit tsaka dali-daling lumabas at tila ba may hinihintay sa gilid ng kalsada at hindi nagtagal ay may humintong sasakyan at bago pa nga ito sumakay ay lumingali nga ito sa paligid. Pinicturan niya ang sasakyan at isinend sa akin. Nagulat ako dahil alam ko kung kaninong sasakyan yun. Yun ay sa aming supervisor na higit na mas matanda sa akin. Sinundan ito ng aking kaibigan at huminto sa may restaurant. Vinidyuhan niya ito at makikita sa video na tila napaka-sweet nilang dalawa. May pahaplos-haplos pa sa likod ng aking asawa ang supervisor namin. Matapos nilang kumain ay dumiretso sila sa isang hotel at pakiramdam ko ay para akong matutunaw sa kinatatayuan ko. Lalo na nang isend sa akin ng aking kaibigan. Habang naglalakad ang dalawa ay nakayakap ito sa aking asawa. Mukhang ito na yata ang dahilan ng paghihiwalay naming mag-asawa. Sapat na ang ebidensyang hawak ko para makipaghiwalay sa kanya. Panay naman ang pagpapasalamat ko sa kaibigan ko na tinulungan niya ako. Kailangan kong makaganti sa asawa ko. Hindi ako papayag sa ginawa nito sa akin na nakikipaglampungan sa ibang lalaki. Kinausap ko ang asawa ko at ipinakita lahat ng ebidensyang hawak ko. Ngunit nagulat ako dahil siya pa ang may ganang makipaghiwalay sa akin. O ano, maghiwalay na tayo ngayon din? Sabi niya sa akin. Natulala na lamang ako dahil ang akala ko ay hihingi siya ng tawad sa akin. Inilagay niya lahat ang gamit niya sa bag at saka umalis ng bahay. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho ay kinausap ako ng aming supervisor at tinanong kung kailan ko balak mag-resign. Ang mga ganitong klasing tao ay dapat makakarma. Kaya naman, napagdesisyonan ko na puntahan ang asawa ng supervisor namin. Ito ang naisip kong paraan para matigil na ang kataksilan ng aming mga asawa. Ikwinento ko lahat sa kanya at ipinakita ko din ang hawak kong mga ebidensya na magkasama ang asawa ko at asawa niya. Dali-dali siyang tumayo at tumungo sa kanilang kwarto. Tatayo na sana ako at aalis dahil akala ko hindi na siya babalik. Ngunit saktong pagtayo ko ay siya namang pagbalik. Sinabi niya na hindi to ang unang pagkakataon na niloloko siya ng kanyang asawa. Inaya niya ako na kumain kami sa isang resto at uminom ng alak. Habang kumakain kami ay panay naman ang aming kwentuhan. Masaya siyang kasama at hindi maikakaila na maganda siya. Pagkatapos naming kumain ay niyaya niya ako na uminom kami ng alak. At hindi nagtagal ay unti-unti na ngang tumaas ang level ng alak sa aming katawan. Ang dami naming nainom, kaya naman nalasing talaga siya. Ako naman ay sakto lang. Nag-offer ako sa kanya na ihatid siya sa kanilang bahay. At pumayag naman siya, baka kasi mapaano pa kapag hinayaan ko siyang umuwi mag-isa. Nag-volunteer din ako na ako na yung mag-drive ng kanyang sasakyan dahil hindi naman niya kayang mag-drive. Pagsakay namin sa loob, nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang aking kamay at para bang may kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Pero ilang sandali lang ay natauhan ako, kaya inalis ko ang pagkakahawak niya sa aking kamay at nagpatuloy sa pagdadrive hanggang sa makarating na nga kami sa kanilang bahay. Pinagbuksan ko siya ng pinto ng sasakyan at inalalayan pagpasok sa kanilang bahay. Nung araw na yun ay walang tao sa kanila. Kaya minabuti ko na lamang na ihatid siya sa kanyang kwarto. Nang makarating kami sa kwarto nila, akmang ihiga ko siya nang bigla siyang magsalita. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Gusto mo bang tayo na lang nang makaganti ka sa asawa mo?" Hindi ako nakapagsalita at hindi ko namalayan na nangyari na nga ang dapat mangyari.
Pagkatapos noon ay nakangiti siya sa akin at saka natulog na din ito. Dali-dali akong nag-ayos at umalis sa bahay nila nang hindi nagpaalam. Lumipas ang mga araw at naramdaman ko na lamang na nahuhulog na din pala ako sa asawa ng supervisor namin. At hindi lang yun ang unang pagkakataon na may nangyari sa amin at nasundan pa ito ng madaming beses. Tuluyan na nga akong hindi nakipagbalikan sa asawa ko at nalaman din ng supervisor ko na may relasyon kami ng asawa niya. Kaya naman, malaya na kaming pareho. Hindi nagtagal ay nagsama na nga kami ng asawa ng supervisor ko at ganun din sila ng asawa ko. Nanghihinayang man ako sa pinagsamahan namin ng asawa ko, ngunit wala na akong magagawa dahil siya ang gumawa nito para mangyari sa amin ang lahat ng ito.